Hello, Capricorn. Ito na yung reading mo for the coming week. Alamin natin yung mga mensahe ganap para sa'yo. Sa mga interesado sa private reading ko guys, pa-check na lang kung ano yung mga nakalagay dyan sa description. Nandiyan po yung link papunta sa official page ko para sa mga gusto mag-inquire, mag-book. At kung bago po kayo, don't forget to subscribe, like, follow na rin sa mga matagal na. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Ito na yung overall energies mo. Meron kang skunk spirit. Skunk spirit, know your worth. Meron kang pig spirit, use your mind wisely. And moth spirit, surrender now. Kunin natin yung mga tarot cards mo. Okay, meron kang King of Pentacles, which is Taurus, Virgo, Capricorn energy. Meron ka ring Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Water, Cancer, Scorpio, Pisces, tsaka Emperor, which is Aries. Sa bottom ng deck, meron kang Six of Swords, baliktad. Ouch. So, dito pa lang nakikita ko na mukhang nai-stress ka sa buhay mo. General reading to ha. Bahala na kayo kung ang tinutukoy ba dito. Ano ba nagre-resonate sa inyo? Love life nyo ba? Sa career nyo? Whatever. Pero ang nakikita ko lang ay ang dami mong stress. Parang wala kang katahimikan. Ayan, sinasabi ni Skunk Spirit, know your worth daw and surrender now. Use your mind wisely. You are being plagued by negative thoughts, overthinking, insecurity, fears, nightmares, with the Knight of Swords and Pig Spirit. The Pig Spirit is reminding you na gamitin mo yung pag-iisip mo sa tama. Huwag sa negative thinking. Kasi para ka lang nauupos na kandila dyan. Ang tanong ko sa iyo, Capricorn, pag nag-overthink ka ba, iniisip mo yung mga kinakatakutan mo na yan, meron bang nababago sa situation mo? Nangyari na rin sa akin yan before, nung dumaan kami sa napakaraming krisis sa buhay. Lahat tayo, I think, wala namang perpektong buhay dito na, 'di ba? Siguro naman lahat ay pinagdaanan yan. Pero ang nire-remind lang sa'yo ng mga baraha, huwag mong ituon yung isip mo doon sa mga negatibo. Okay, kasi lalo lang nagiging worse yung kalagayan mo eh. Instead na maging positibo yung pananaw mo, makapag-isip ka ng tama, makapag-isip ka ng solution, lalo lang na-amplify yung mga negative na iniisip mo, which is lalo kang natatakot, lalo kang nai-stress, lalong hindi ka makatulog, eventually, maring maapektuhan na yung health mo, yung mental state mo, maraming side effect yan. At kung ano man itong mga bagay na nagbibigay ng worry sa iyo, ang payo ko lang yun yung gawan mo ng solution. Kung hindi mo kayang mag-isa, pwede ka namang manghingi ng tulong sa iba, sa mga tao sa paligid mo, family, loved ones, Unless nag-iisa ka na lang, pero kahit pa meron talaga, minsan nga, may mga tao, hindi naman natin sila kadugo, matindi pa nga yung malasakit nila sa atin. Minsan may ganun. Madalas may ganun. At naniniwala ako yung mga angels sa buhay natin. Mga angels in disguise yun. Sila yung mga tao nandun para sa'yo. Okay? Know your worth. Kung hindi ka pinahahalagahan nitong tao na to, dapat ibalik mo yung pagpapahalaga mo sa sarili mo kung binuhos mo na lahat sa kanya. Hindi pwedeng hindi mo pahalagaan yung sarili mo. Kaya nga siguro ganyan yung trato niya sa'yo kasi nakikita niya na lahat
binigay mo na sa kanya lahat, sinurrender mo na. Wala ka ng respeto sa sarili mo, wala ka ng pagpapahalaga sa sarili mo. Kaya ganun yung treatment niya sa'yo. Yun yung i-reverse mo ngayon, Capricorn. Yun yung gagawan natin ng yun yung gagawan natin ng pagbabago. Okay? The moment na mabago mo yung tingin mo sa sarili mo, observe mo, mag-iiba yung energies eh. Mag-iiba rin yung trato niya sa'yo. Kasi, nakikita niya na eh. Na unti-unti ka nang nagkakaroon ng pagpapahalaga sa sarili mo. Kung tinatrato ka niyang parang basura, basahan before, medyo nagising na, no? Eh, hindi, ito lang masasabi ko, kung yung tao na yan, hindi ka niya na-appreciate, wala nang reason para magstay ka pa sa relationship na yan. Tanggalin mo na siya sa equation, tanggalin mo na siya sa eksena. Hindi ka nga niya na-appreciate eh. Tingnan mo nga yung effect niya sa'yo. Nalolosyang ka, pumapangit ka, nai-stress ka, halos magkasakit ka na, maloka-loka ka na. Diba? Kapit ka pa rin ba dyan? Oo. Maybe it's time na palayain mo yung sarili mo. Mahalin mo naman yung sarili mo. Nagsisimula yan sa'yo eh. Pag hindi mo mahal sarili mo, ganun din yung trato ng mga tao sa'yo eh. Kumbaga, alam nila energy eh. Okay, know your worth. Know your worth. Sa love life man yung pinag-uusapan na yan o kahit hindi. Yan yung pinag-uusapan natin kung sino man yung mga tao na yan na hindi nila alam yung value mo. Diba? Dapat alam mo yung value mo. Para yun din yung maging treatment sa'yo. O yun na nga, dito na tayo sa use your mind wisely. Siguro panahon na para maging productive ka. O sige, divert natin. Pwedeng hindi naman yan tungkol sa love life mo. O siguro matalino ka naman, creative ka naman, bakit hindi mo i-combine yun dun sa oras na mayroon ka? At gawan mo ng gumawa ka ng something na maaaring kapaki-pakinabang o magbibigay sa iyo ng growth or ng pera, di ba? Maging productive ba? O, sabi nga the idle mind is the devil's work. This is the devil's workshop. So, ano yung mga tumatakbo sa isip mo, kung negative yan, palitan mo ng positibo, palitan mo ng kapaki-pakinabang. Okay? Yun lang yun. Kaya nga tayo binigyan ng ng katalinuhan ni God, diba? Para gamitin natin sa mabuti. Ayun, isa pa yun. Yung talino mo, gamitin mo siya sa mabuting paraan. Kung medyo iba yung tumatakbo sa isip mo. Diba? Basta, wag kang mag-isip ng mga hindi dapat. Wag kang mag-isip ng mga negative. Ang pagtuunan mo ng pansin yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng happiness, ng growth. Yun yung magiging productive ka, magiging successful ka. Yun. Yun yung, ang dami ko nang sinabi. Surrender now, Moth Spirit, ano ba? Meron ka sigurong something na ayaw mo talagang bitiwan. Something na hindi mo matanggap. Masyado ng, tigas na ng kokote. Pwedeng ang tigas na ng kalooban mo, ang tigas na ng pagkakapit mo rito. Siguro it's time na pakawalan mo na yan. No? Nafe-feel ko more sa relationship mo Ayan, Emperor, you need to reclaim your power. Control. Hindi yung ikaw yung ginagawang, tawag doon? Hindi yung ikaw yung sunod-sunuran. Ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo Kung saan direksyon yung pupunta, responsibilidad mo yun. Ikaw ang nagko-control. Alangan namang ibang tao, pwede mo bang, sundin lang lagi yung sasabihin ng iba? Wala ka bang sariling judgment?
Wala ka bang sariling plano sa buhay mo, sa sitwasyon mo? Magkaroon ka ng control doon sa sitwasyon. Yun yung sinasabi ni Emperor. Ano man yung pinag-uusapan dito, buhay mo man yan, o whatever. Kasi, Emperor is also about yung role na naka-assign sa'yo o responsibilidad mo. So, you are accountable pagdating dito sa bagay na to. Kaya dapat mag-sink in sa isip mo yun na, oy, meron akong responsibilidad dito. Ako dapat ang namamahala dito. Hindi the other way around. Okay? May mga times na kailangan natin makinig sa payo ng iba, pero most of the time, hindi ka pwedeng mag-rely din sa iba eh. Iba? Darating at darating yung point na mawawala yung mga loved ones natin at tayo na lang ang maiiwan, di ba? At dapat alam natin paano natin i-handle yung sitwasyon, paano maging responsable, di ba? So, yan. Etong emperor na to, pwedeng may kinalaman ito sa fatherhood. Okay, kung may mga fatherhood issues man dito, you're dealing with. So, nakikita ko dito, meron talagang confusion with the 7 of Cups. Hindi mo alam siguro yung gagawin mo, nalilito ka. Kung relationship to, ayan, pwedeng may option ka or pwedeng yung person mo, hindi lang ikaw yung option niya, no? Sa job, pwedeng ito ay opportunities. Pero hindi mo alam alin yung pipiliin mo. Basta meron ditong may mga choices ka eh. At nalilito ka, naguguluhan ka. Ano ba yung which is which, no? Alin ba yung pipiliin mo rito? Alin yung dapat? Yung ganyan-ganyan. Ano yung gagawin mo? Basta yung mga ganun. Hesitation, confusion. Minsan, this is a card of illusion din. Yung tipong wala sa realidad, hindi realistic yung mga ini-expect, iniisip. Nagde-daydream o maybe you are fantasizing about something, someone, or kung sino man itong nag-i-imagine din. Sa'yo, di ko alam ha, merong ganun. Pero kung sino man tong person na to, puro sakit ng ulo lang mapapala mo, stress, no? Walang katahimikan. O pwedeng siya yan, kung hindi ikaw yan. Baka nakukonsensya. Ngayon, hindi siya makatulog. Dahil sa mga ginawa niyang kabalbalan. Gano'n naman yun eh. Hindi ka naman talaga patatahimikin ng konsensya mo unless wala kang konsensya, o diba? Kung naragabyado ka man netong person na to, ibig lang sabihin nun, ngayon, siya naman na ngayon yung nahihirapan, hindi makatulog, nakukonsensya, panay ang isip, no? Meron ditong something na unstable with the King of Pentacles. Kaya kung relationship mo man yan, career, parang meron something na nanganganib dito. Pwedeng hindi siya pang matagalan. Sabihin na natin, hindi ganun katatag, marupok, madaling bibigay. Hindi siya, pwedeng immature person. Or pwedeng pagdating sa kabuhayan, hindi pa ganun ka-stable. Kailangan pang kumayod ng kumayod, mag-ipon, no? Gumawa ng paraan, yan yung mga ganyan. So, yan, meron something dito na hindi stable. Sa career man yan, sa kabuhayan, sa pera, or sa relationship. And then, with the 6 of Swords, ayan, gustuhin nyo man na umalis, mukhang hindi pa kayo makakaalis. Gustuhin nyo mang lumipat, hindi pa kayo makakalipat, o mag-travel, hindi pa makaka-travel. Meron ditong, yun na nga, hindi makaalis o ayaw umalis. Kung man ito yung person mo. Sa love life man ito or hindi. Okay? Surrender now eh. Move forward ka na dapat. Let go mo ning dapat mong i-let go para makaalis ka. Kaya siguro, kaya ka stagnant energy dito, stuck. Kasi hanggat hindi mo
gini-give up, nililet go yung mga dapat mo i-give up dyan, mananatili ka sa ganyan. Ano pa ibang paparating sa'yo? O, ayan naman pala, may swerte this coming week. So, samantalahin ng maswerteng pagkakataon. Ano pa? Ito na yung opportunity, ito na yung mga big break na hinihintay mo, ito na yung good stuff, no? Paparating na yan. You will be taken care of in difficult times, huwag ka mag-alala. Kaya nga kung meron kang kailangan tapusin, i-let go, gawin mo na yan. Kasi hindi ka pababayaan sa taas. Okay? Ano to? Journey physical, either mental, o baka merong pagta-travel din. Pero sabi dito, either physical or mental travel yan eh. Yan na nga, yung depression, stress, period ng walang katahimikan. Ito yung mga walang katapusang iniisip eh. Pwedeng yun. Yung journeying na sinasabi sa'yo. Na kailangan mo nang i-put to end, remedyohan, ayusin. Okay Capricorn, sana makatulong sa'yo itong reading na to. Take care, God bless, babush.